natin ang sitwasyon dyan po sa lalawigan ng Aurora. May kuryente na ba dyan? May internet connection na ba dyan? Kawawa naman, parang naging isolated yung probinsya. Kalapit-lapit niyang Kumbatsero eh. Kalapit-lapit niyan dito sa Manila. Puntahan nga natin si RH25 Grace Ansano. Coming Grace! Eto nga ka, Jerry, good morning. Pero hindi pa rin ka good morningan sa lalawigan ng Aurora. Bagamat possible yung bahagi ng Nueva Ecija to Aurora Road. Pero yung patungo naman mula sa barangay, dito nga sa bayan ng Pulaw, doon sa bungad ng barangay Janawan. At yung pagitan na yan, papunta na ng Janed. Itong portion na ito, napakalaki nung naging pinsala. Bumagsak na mga puno, tipak-tipak na bato at halos may ilang kilometro rin na landslide. May putik, may mga bato na humarang sa kalsada. Kaya tulong-tulong ngayon. Katuwang na ng District Engineering Office ng Aurora, ang Nueva Ecija, DEO. At dito nga, ipinadala ito kahapon ng Regional Director ng DPWH, na si Director Engineer Roseler Tolentino. Ang nakikita nyo ngayon yan sa monitor ay napakahaba yan na landslide dahil nga napakalambot na ng lupa matapos nga ang pagbayo at paghagupit nga ng bagyong Pepito. Bagamat inaasahan, ipilitin nila na matapos yan para tagusan yung ula sa bahagi ng Dinadjawan punta ng norte, yung bayan ng Dinalungan, Kasiguran at Dilasag. Marami sa babae ang stranded dito sa bahagi pa lamang ng Dinadjawan. Kaya kahapon personal na nandyan si Governor Reynante Tolentino para nga makita niya ang pagkilos ng mga tauhan ng DPWH. At sabi nga ng ating nakausap mismo si Regional Director Reynante Tolentino, ang pagtulong ngayon Regional Director, ano pangalan? Si Regional Director ng DPWH, Roseler. Ayun, parang nalilito ka yata. Roseler, ayan, Roseler, okay. Roseler Tolentino, ang iyong masipag na ninong. Yun, masipag talagang, imagine, sa luwang nitong mga nasira. At sa ngayon, ang tutok din ay mula dito sa Dinadjawan, yung barangay Kalaokan, palabas naman yan, ng nagtipunan. Kasi may mga malalaki ring tipak at landslide nga na ng bato ang bumagsak dyan. Pero kahapon ay pilit na nabutas na yan para nga madaanan ng ating mga kababayan. Yung galing sa norte, na dyan na dumadaan para mas mapabilis yung kanilang biyahe. Pero ang matindi pa rito ay nagbabagdown pa rin ang signal ng communication. So timingan ang paggamit namin ng signal ng communication para lamang makapagpadala ng mga information. Kahapon din, nakita ko rin yung session ng Sangguniang Panglalawigan ng Aurora dahil hiniling na ni Governor Reynante Tolentino sa Sangguniang Panglalawigan na ipasa ang pagdedeklara nga ng state of calamity sa buong Aurora sa tindi ng pinsala. Maging itong linya ng mga kuryente ay inaasahang more or less madali ay matapos ito sa loob ng 1 linggo. Nandoon pa lang sa main highway ang clearing operation na ginagawa ng Aurelco. Mayroon na rin dumating na mga karagdagang tropa na mga electric cooperative para nga matulungan na itong Aurora. Actually, yung galing pa ng Pampanga may dumating dito. Meron ding ilan na sa Karatig Lalawigan para nga tulong-tulong nang mapabilis ang pag-restore, pagbabalik ng supply ng kuryente sa buong Aurora. So sa ngayon, ang ekonomiya naman dito medyo okay pa rin naman. Kaya lang yung dahil sa kawalan ng kuryente kaliwat kanan, ang yung gamit ay generator set dahil kinakailangan yung mga maiinom din tubig sa mga refilling station, yung mga nag-charge ng kanilang mga cellphone, yan ang scenario dito sa Aurora.
Katunying ka, Jerry. Maraming salamat sa iyo, 25 Grace Sansano.